Hello guys! Magluluto naman tayo today ng macaroni spaghetti. Pinapainit muna natin ang ating kaldero. Ilagay na natin ang mantika. Kunti lang kasi maglalagay tayo ng butter. Sunod naman natin ang butter. Tunawin lang natin siya. Hanggang wala na tayong makitang buo-buong butter. So, yan. Halos tunaw na lahat. Sunod naman natin ang bawang. Sagisa lang natin yan. Haluin natin para hindi masunog. Next naman natin ilagay ay ang sibuyas. Haluin din natin maigi. Mas mabango siya pag butter ang ginamit nyo. Then, kunin natin ang ating giniling. Ito naman natin susunod. Halo-halo lang. Lagyan natin yan ng asin. Then, paminta. Lagyan na rin natin itong dahon ng laurel. Tapos halo-haloin natin hanggang sa maluto yung ating giniling.
Takpan lang natin siya hanggang sa maluto yung ating giniling. Check naman natin ang ating giniling kung okay na. Haluin lang natin kasi baka manikit. Yan, kung brown na siya lahat, sunod na natin ang carrots at ang bell pepper. Bali, nilagay ko siya sa food processor para durog na durog. Same with this mushroom. Food processor ko din. Kung meron kayong hotdog, pwede kayong maglagay. Today lang kasi wala kaming available na hotdog sa ref, kaya hindi tayo nakapaglagay ng hotdog. Gusto nyo naman ham, wala ring problema, pwede rin kayong maglagay. Kung anong gusto nyo ilagay, go lang. Huwag kayo matakot mag-explore sa inyong kusina. Your kusina, your rules. Yan. So, next naman, lagay natin ang mushroom. And halo-haloin din lang ulit natin. Okay, pakuluan lang ulit natin ng mga 1 minute. Okay, after 1 minute, check na natin ang ating giniling and veggies. So, medyo natutuyo na siya. Lagay na natin ang spaghetti sauce. Next, ang ketchup. Banana ketchup or tomato ketchup, walang problema. Kung ano yung bet nyo doon. Halu-haluin lang natin ulit. Para magsama-sama na yung mga flavor ng ating mga nilagay na ingredients. Lagay na rin natin syempre ang ating beef cubes. Beef cubes. At hayaan lang natin siya hanggang sa kumulo. Okay, let's check. So, nakulo na siya. Haluin natin kasi baka manikit yung ilalim. Ayan. Bigyan na rin natin ang ating condensed milk. Mga kalahati lang. Kasi for half kilo lang naman itong niluluto natin. Para may tamis lang yung ating sauce. Tsaka krema.
Simmer lang natin siya ng mga 3 minutes para maluto maigi yung ating karne. And then, okay na yan. Okay, check natin ating sauce. Huwag na siya maigi. Haluin lang natin bago natin ilagay ang ating macaroni. Ang ating macaroni, niluto ko lang siya according to package direction. Tapos nung niluto ko siya, hindi ko na siya nilagyan ng oil. Kasi usually sa spaghetti, nilagyan natin ng oil para hindi magdikit-dikit. Ito, hindi ko na siya nilagyan ng oil para dumikit yung sauce mismo sa pasta. Halo-halo lang natin yan. Okay, goods na ang ating macaroni spaghetti. Ta-transfer naman natin siya ngayon sa lagayan. At gagawa tayo ng ating toppings na sauce. Okay guys, gawa naman tayo ng pan-toppings. Ito simple lang to, hindi siya bechamel sauce. Bali, itong gagawin ko is combination lang ng cooking cream, tsaka ng cheese, na may konting pampalasa lang, asin at black pepper. So, itong sauce na to, toppings na white, ay natutunan ko sa aking hipag na si Ate Beth. Shout out, Ate Beth! Yan lang natin dito itong cooking cream. Pero ang ginagamit niya, since nasa Pilipinas siya, is yung Nestle cream na nasa lata. Ganyan tayo ng mga kalahati nito. Then, lagay natin itong cheese. Combination to ng mozzarella at saka ng cheddar. So, hindi ko nilagay lahat para kung kulang pa, maggawa lang ulit tayo. Tapos, lalagyan ko lang siya ng asin. Konti lang kasi may alat naman na sa cheese. At itong paminta. Haluin lang natin. Meron na tayong pang toppings na white sauce. Okay guys, so ilagay na natin yung toppings dito sa ating macaroni. Ating ginawa nating white sauce. Simple lang niya guys, diba? Lagyan natin lahat para pag binig. Yummy ang itsura. Yan. Tapos, lagyan naman natin itong cheese muna. Dagdagan pa natin yung cheese. Masarap mas maraming cheese. Then, ito, bell pepper na green at saka red. I-ano nyo lang siya. Anywhere dyan sa ibabaw. Tapos, ito, pwede rin tayo magdagdag ng parsley kung gusto nyo lang naman at kung meron kayo. Pero okay din lang na wala. So, optional lang to.
then, i-bake na natin to sa oven for 20 to 25 minutes sa 175 degrees. Pwede siyang naka-cover for 15 minutes. Then, yung remaining na 10 minutes is tanggalin nyo na yung cover na foil.